For today's video ay sinamahan ko nga si Nili ng araw na yan sa labas para malibang at para bumili na din ng jars. At dahil nga nakalabas na kami at nakabalik na kami ng bahay ay akala ko'y ayos na. At akala ko'y nalimutan niya na yung kanyang iniiyakan ng mga garapon o jars o tsinsanot ang tawag dito. At nang dumating nga kami dyan sa bahay ay natutulog si Lola. Isa-isa lang ang inilagay ni Nili sa mga pwesto yung kanyang mga pinamili. Nung nasa labas naman kami ayos naman si Nili, hindi siya nag-iyak at hindi din nagsisigaw. At kahit hindi nga siya nakakita ng garapon na gusto niya, ay kalmado pa din siya hanggang sa makauwi. Dati-rati nung maayos pa si Nili, kapag lumalabas kami hanggang sa makauwi ay masayang masaya yan. Pero ngayon dahil sa kanyang kondisyon ay iba na ang kanyang aura. Malungkot, magagalitin at laging umiiyak. Habang nga kinukuha niya yung sabon na may disenyo na bulaklak ay pigil na pigil ang kanyang pag-iyak. Makara, lamat buka. Ma! Ya femi Nili imayu shenet. Sheket. Nili imayu shenet. Makara. Ya şarbet sinsanot şama be at lorot saliknot. Ma? O sheket. Sheket imayu shenet. Ay nga kapag merong gusto si Nili na hindi niya nakuha o hindi na ibigay sa kanya ay umiiyak yan. Ay daig pa nga ang bata ay kung makaiyak ay kainama na. Sabi ko nga ay tumahimik dahil si Lola ay natutulog at baka magising. Nili maani ang martelak. Lamat buka. Piseder, bayo maker. Yes, maani ang martelak at rut sa mistarala kakatutak. Ay panay pa din ang iyak at ayaw tumigil. Kapag umiiyak nga si Nili at minsan ay sumisigaw pa, ay yan ang aming panakot ni Lola na kukuhanin siya ng pulis kapag hindi siya tumigil. Minsan nga ay meron pa kaming eksena ng aktingan na patago akong kumakatok sa pintuan na kunwari ay pulis. At si Lola naman ang ginagawa minsan ay tumatawag siya sa telepono dito sa bahay at kapag sinagot ko ay kunwari ang kausap ko ay pulis. Na kunwari ay hinahanap si Nili dahil merong nagsumbong na umiiyak ito. Tumitigil naman siyang saglit sa pag-iyak pero pagkatapos ng aming pananakot ay iiyak na naman ulit. Dahil nga sa kondisyon ni Nili ay napakahirap din ang sitwasyon namin ni Lola. Lalo na si Lola at 90 years old na at minsan nga ay naririndi na din. Ay kung wala kang pasensya at malasakit ay tunay na mas pipiliin mo pa na umalis at maghanap ng ibang amo. Yun nga mag-alaga ka ng isang matanda ay mahirap na ay ano pa kaya kapag garni ang sitwasyon na dalawang matanda ang alaga ay pagkatapos ay garni pa ang kondisyon ni Nilush. Maraming beses na nga din na gusto kong umalis dahil sobra akong nahihirapan pero mas pinili ko pa din naman natili dahil naaawa ako sa kanila. At ang isa pa'y mababait sila at pamilya ang turing nila sa akin. At pati nga si Nili ay ayaw din niya na ibang mag-aalaga sa kanya at gusto niya ay ako lamang daw. Hindi naman araw-araw ay ganyan ang sitwasyon ni Nili. Mayroon ding araw na masayahin siya. At mayroon ding araw na halo-halo ang kanyang emosyon, umiiyak, tumatawa, nagagalit at sumisigaw. Ay nga't okay na at tumahimik na nang biglang umiyak na naman. Tuwing sumasagi nga sa kanyang isipan yung garapon ay umiiyak ito. Ay nga't nililibang ko dyan si Nilush at pinupuri ko nang mawala sa kanyang isipan yung garapon. Yeslak liya felev. O biseder bisbil ima. Ay nga't pinuri ko pa tan sabi ko ay ang ganda nung kanyang puso na unan ay natawa nga ako at biglang inihagis at hindi daw yung kanya at para daw yun kay Lola. At ang sabi pa niya ay ayaw daw niya ng puso na yun. At dahil gising na din si Lola ay sabi ko sa kanya dalhin niya kay Lola at ipakita niya at sabihin niya na meron siyang regalo. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!